Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence. Naku po, parang hindi yata tanggap ni Gwen Garcia na talo na siya. Oo, nagwala at hindi bababa sa pwesto daw di umano. Totoo kaya ito, Kabibig? At nagulat ang sambayanang Pilipino na nakamasid at naka-observe sa botohan ay biglang may magic, may biglang pagbaba ng numero ng mga boto. Anong nangyari? May hokus-pokus ba? Naghihintay ang mga netizen ng explanation galing sa COMELEC kung bakit biglang bumagsak ang mga boto ng mga kandidato. Sabi ng iba, nako maghintay tayo ng 9 a.m. Baka bigla na lang tayo ma-shock sa mga pangyayari. Baka bigla na lang twists and turns sa mga istorya dyan sa kung sino ang manalo. Nako po. Si Pam Baricuatro ay nagsalita na sa kanyang pagkapanalo bilang bagong governor ng Cebu Province. Ang tanong, kailan magko-concede si ex-governor na yan ha, Gwen Garcia? Balita-balita natin na parang ayaw na nga niyang bumaba eh. 'Di ba? Kakasuhan niya ang ombudsman. Oo, kasi pinababa siya ng ombudsman pero ayaw niyang bumaba. Kinasuhan niya si Ombudsman Martires. So ngayon Kabibig, tingnan natin ha itong balita ni Dean Chase. Meron daw pasabog si Dean Chase mga Kabibig na may kausap si Dean Chase sa I think empleyado ba ito or kagrupo ba ito ni Gwen? Tapos nagbabalita ito kay Dean Chase. Ito na ang sabi ng mga Kabibig. Yan daw ang resulta. O, kita niyo naman resulta, di ba? Yan ang resulta ni na Pam Baricuatro at Gwen Garcia. Naku po. Ito ang mensahe. Sir, hindi na itagalog ko na lang ha. Sir, hindi na namin siya maintindihan ngayon. Iiyak siya, then magagalit siya ng bigla-bigla. Baka kami yung baka sabihin niya kami ang rason kung bakit talagang nilibing siya ni Bam Baricuatro. Nayabag na jud ni. Parang ang gugulo-gulo. Ito pa. Tuwing ka ha, sagot ni Dins. Nga na good taon ka mo, bakit kayo? Ang dapat niyang sisihin ang kanyang kapatid na hambugero. O dapat sisihin din niyang ang sarili niya na sobrang niyang hawd. Hawd, it means napaka tawag dito parang controlling pala. Mao sir oy, mag-inamaw gani ron biyaan lagi nina mo nawalagi lagi sir. Oo nga sir, pag amaw in Tagalog is parang krong-krong. O yun na nga. Yun ang importante minsan is that bigla lang iiyak si Gwen, tapos magagalit, iiyak, magagalit. Kasi sino bang hindi iiyak at magagalit sa resulta? Nilibing ka talaga ni Pam Baricuatro. And knowing baka sobrang confident ni Gwen kasi nandyan si PPM, nandyan yung 20 pesos na kilo ng bigas. Sino mag-aakala na matatalo ka pa? Di ba mga Kabibig? At ito na Kabibig, shocking revelation. Ito dapat yung ito yung boto ni Pam Baricuatro. Ito, napansin ito na maraming netizen. Ito, Kabibig ha, i-share ko sa inyo Kabibig ha. Share ko na ba Kabibig? Wait for a while Kabibig. Ito kasi yung score ni Pam Baricuatro Kabibig. Share ko na ba? O sige, share ko ha. Kanina lang na ito. Yan As of 11:58, Pam Baricuatro already gathered 1 million votes while Garcia got 702,000. Then, biglang ang nangyari Kabibig is biglang nabago daw. Ito ha, ito yung latest kay Pam Baricuatro at Gwen Garcia. Pero Kabibig, bilang naiba ang botohan.
Ito ang nangyari ngayon. I-share ko ha. Ayan ha. Yan, nakita nyo na ha. That was May 12, 2025, 11:58 p.m. Ito na ang bago ngayon. Nagtaka ang mga netizen kung bakit biglang nagbago ang scoring, ang boto. Ito. From 1 million, ito na yung boto ni Pambari 4. Yung kay Gwen last time is, ano ba yun, magkano, ilan ba yun? 700,000. Bigla rin siyang bumaba ng 602. As of May 13, 5:02 a.m. So wala pa silang result for 6 o'clock and for 7 o'clock. 'Di ba? Kasi 7:25 na dyan sa Pilipinas. Pero ito ang nangyari, kabibig. Anong nangyari? Ba't biglang bumaba ang votes from 1 million to 867? So mga ilang votes na wala, 200 plus votes na wala. 'Di ba? Kay Gwen naman, from 700 plus, biglang 602. So mga 100 plus nawala. So 200 plus ang nawala kay Pam, kay Gwen 100 plus. Kita nyo ang diferensya? So na-shock ang mga tao. Ano nangyari? Is there something glitch going on with the votes? May explanation ba ang COMELEC dito, hinggil dito? Kaya na wiwerduhan, parang sabi nila, baka may gagawing magic na naman yan ha. Baka biglang tataas ang boto ni Gwen at bababa ang boto ni Bari 4 daw. Nako, hindi naman pwedeng ganun kasi tingnan nyo naman, latest yan ha, 200,000 plus ang kailangan ni Gwen Garcia para tawag dito, maungusan niya si Pambari 4. Pero tingnan mo si Soco Glenn. Ito yung Vice Governor ni Gwen Garcia, nakakuha ng 860,000. Diba? Pero ano nangyari? Iniwan ni Soco Glenn si Gwen Garcia? Nilaglag ng mga supporters ni Gwen Garcia? Si Gwen Garcia talaga. At iniangat si Soco Glenn? Yan ba ang nangyayari? Iniwan sa ere si Gwen Garcia at pinanalo si Soco Glenn. So tandem ngayon si Pambari 4 at Soco Glenn na. Di ba mga kabibig? So eto na mga kabibig, eto na ha. Ito yung statement ni Pambari 4 hingga sa kanyang pagkapanalo mga kabibig. This is unexpected talaga kasi knowing niya kay Gwen Garcia, nandyan si BBM. Ang dami. Ang alyansa nakasuporta sa kanya. And I think Romualdez nakasuporta sa kanya. Bigla na lang nag-shift ang mundo ni Gwen Garcia sa araw. Kahapon pa lang. Maglabas ng resulta, shift agad ang mundo ni Gwen Garcia. So eto kabibig. Eto na ngayon ang tawag dito. Ang video ni Pambari 4 sa kanyang mensahe sa mga supporters. Let's watch this video. The people have spoken! I'm so humble. Sa nahitabo, karong gabi una, wala ko nagdahong ani, although nangajik ko. Kay para ni sa atong kausaban, kung sa atong kausaban. Sorry ha, I'm speechless and overwhelmed sa mandate nga gihatag sa mga subuan mo lang karong gabi una. Bari 4! Bari 4! Bari 4! Bari 4! Bari 4! And also my core team, thank you so much for all the help. And also ang solid Inday Sara na nandiri karon. See? Ganon eh. So,
Feel ni Tambari 4, PDP Laban, Solid VP Sara, yan ang nagpanalo sa kanya. Di ba mga kabibig? Thank you, guys. PDP Laban, Solid VP Sara, ang nagpanalo kay Tambari 4. At ang mga tao na gusto na ng ayusan mga kabibig, di ba? So yun ang statement ni Tambari 4 mga kabibig. Ito daw ang rason kung bakit talo si Gwen Garcia. Sabi ni historiador eksklusibo. Kinig kay kabibig ha. Ito yung posibleng dahilan kung bakit natalo si Gwen Garcia sa hindi kilalang politiko. Obviously naman, hindi kilala si Tambari 4. Bigyan na lang sumulpot. Sino ba yan? Yung ibang tao, yung unang pagsulpot ni Tambari 4, para mga tao walang pakialam sa kanya. Sino ba yan? Oh, ano ang kanyang achievements nang biglang humarurot. Ito, Duterte effect. Ito yung unang posibleng dahilan. Hindi ramdam ni Governor Gwen ang Duterte effect sa Cebu matapos maaresto si FPRRD. Vocal pa rin siya sa kanyang suporta ni BBM sa alyansa. Pansin nyo, ang ibang congressman na pumima ng impeachment ni VP Sara, inilayo nila ang kanilang sarili sa issue sa mga Duterte. Totoo. At hindi binabanggit si BBM at alyansa sa kanilang mga rally para maibsan ang tensyon at galit ng mga tao laban sa kanila. Pero si Governor Gwen, tahasan pa rin ang suporta kay BBM at alyansa, kaya nag-aapoy na ang galit ng mga tao, lalong lumalakas si Tambari 4. Imagine, tinalo lang si Gwen sa babaeng hindi sikat na may 3% lang sa survey at baguhan na politiko, pero inendorso ng mga Duterte. Diba? Number 2, ang mga rason. Suspension. Wrong move ang ginawa ni Governor Gwen na ayaw bumaba sa pwesto sa kanyang suspension na galing mismo na sa ombudsman. Lalo ng palapit na ang halalan. Pinamukha niya doon na siya ang batas. Kung binaba niya ang pride niya at bumaba siya sa pwesto, posibleng makuha niya ang undecided voters na maawa pa sa kanya. Hakbang at nagpa-press ko na tinanggap niya at nirespeto ang desisyon ng ombudsman. Totoo. Agree. Kasi nung sinagot ni Gwen, hindi siya bababa, doon nakita ng mga tao, ay, ma-pride. Ay, tingnan mo nga, nagkakaso na nga, hindi pa inaamin. Ombudsman na ang nagsabi na, bababa ka. Walang respeto sa ombudsman. Tapos, si Gwen, kakasuhan pa niya ang ombudsman. Ito ang tatlong dahilan ha. Posible. Nilaglag siya sa mga kaalyado niya. Una, posibleng dahilan bakit siya nilaglag dahil dramdam ng mga mayor na galit pa ang mga tao sa ginawa ng administrasyon sa mag-amang Duterte. Kaya sa mga rally, sa mga mayor, iwas na iwas sila sa Duterte issue para hindi sila mabuntungan ng galit ng mga tao sa nangyari kay PRRD. Imagine kaalyado ni Gov. Gwen ng mga mayor, majority nanalo sa kanilang lugar, pero siya bagsak sa kanyang karera. Totoo mga kabibig. Kasi na-ask ko yung mga friends ko sa Karkar ni politician during, kasi nagkaroon ng Duterte rally sa Karkar. Ang nangyari kabibig, wala ni isang politiko pumunta doon. Pati mayor, wala. Pati yung oposisyon, pati yung mga kontra sa administrasyon sa Karkar ngayon, hindi talaga nagpakita doon sa rally ni Duterte. So it means ayaw nilang ma-associate yung pangalan nila sa mga Duterte that time. Kasi, delikado eh. Diba? Ngayon, parang si Gwen confident na, BBM 100%. Ito ang posibleng rason mga kabibig. Una, Duterte effect, suspension, nilaglag siya ng mga kaalyado niya. Yon according ni historiador eksklusibo. Ano sa tingin nyo kabibig ang rason kung bakit bagsak, lagapak, nilibing ni Tambari 4 si Gwen Garcia? Knowing Tambari 4 is baguhan, newbie. Diba? So, write down your comments below. Si BBM ba ang pwedeng sisihin kung bakit natalo si Gwen Garcia? Lo.
Naku po. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.